Kaya mga kakosa, ito lang ang ginagawa ko dito araw-araw. Isang oras lang, kulang pa ng isang oras ang araw. Nagpatanim kami sa mga kakosa namin dito sa baryo. Yan lang. Damo-damo pag may time. Kailangan damuhan lahat yan eh. Oh, nakadamahan mo yan lahat. Like paano to, iwahig. Pero 5 months pala pare, 5 months tas pruning. O after 5 months pruning. Saka alaga ng dahon. 2 linggo lahat tayo alaga ng dahon. Pinag-arala ko kagabi yun eh. Kada 5 months pwede magbunga. Pag pang 5 buwan pupruning. Bali 2 buwan lang yan. Pag tinanim mo tutubo na. Ngayon 5 buwan siyang mamumunga. Ano ka na sako-sako dyan. Alam sa palengke, exchange center. Masok tayo dun. So installment lang siya pag nagdadamo ka. Pag di mo na kaya, balikan mo na lang. So yan, kasi nakakapagod din. Mainit, pawis ka agad. Pag malamig, hintayin mo na lang na magpagod yung kamay mo, umamaga yung daliri mo sa sobrang kalyo. So wala nating alisin yung mga damo-damo doon sa paligid ng puno, halaman. Sa gayon, hindi sila nag-aagawan ng tubig. Ang kaagaw ng tubig yung ating tanim. Ayun, doon namin sinasakay sa tricycle na yun. Diyan kami nag-siesta. May duyan dyan. Pinas na pinas talaga. Sakya mo eh. Ito yung tinuturo sa amin ni tatay nung araw. Yung bang sabi sa akin ay karpintero, mag-nursing. Ito naman ngayon farming. Puro pang survival. Yung gusto mangyari ni tatay nung araw, pagsundalo. Lahat na yata ay pinasukan ko. Ito naman next. Sa paligid lang ito, hindi naman na makaka-apekto dun. Pag jumakpat ito, uupa ako ng van. Bibili ko na sangkahong Red Horse. Lalabas ako 2 babae. Uupa ako ng motel. Saka ako mag-good time. Papamasahe pa. Siyempre sa lapi, pulutan. Ganyan lang, araw-araw. Ginawa ng Panginoon.
At tagalinis lang ako sa hospital. Nalipat naman tayo dito ngayon. May bunga na naman. 5 buwan na naman sunod-sunod siya. Basta gumandalay dahon. Tatagal nito mga 15 taon basta mabusisi mo lang na alagaan. Hindi pwedeng sobrang lamig, hindi pwedeng sobrang basa, hindi pwedeng sobrang init. Tamtaman lang yung init. May mga sukat yan thesis. Ayan. Itong ito linisin yung paligid ng puno. Yung pa yung kusa ko nag-iisa, ayun, nag-i-spray na ng calcium. At saka baka pesticide, yung pangalis ng mga maliit na peste na makain ng dahon. Obligadong sprayan niya. Pag nasa garden to, mismong itong mga tangkay na yan, ini-spray pa dyan. Pero hindi na siguro kaya dito, sobrang daming tanim. Kaya pag umulan, yun na pinakapanlinis pag umulan. Ito ang aming ting kabuhayan. Doon yung kuya ko, kakalaman si dyan, ilog yan, kuwari dun. Sabi nga nila, sa kumonsumo ka ng kumonsumo, gumawa ka na lang. Andito pala mga kakosa ang yaman. Ayan, nakaisa na ako. Dati pag nakakadalawa na ako, hinahapo na ako. Kailangan dito sinusulo na lang. Ang magawa lang dito mga 1, 2, 3 tao, tapos ako yung extra. Pero halos isa lang gumagawa din sa laki na yan. Hanggang doon sa likod sa kanan. Medyo na nakadamo tayo ng isang 2 dipa. Ligado pa ito Awit. Hingawit na. Ito mga tipong demokrasya at kolektiba. Yan ang gawain natin. Hindi mo klasya. Display si pare ko yun. Nag-iisa lang yan.
Noong araw meron kaming manggahan, 500 puno, 500 baboy, construction. Ang kinita ng pamilya ko dito sa yung close ko na pamilya, halos sa construction halos kalahating trilyon. Kasi nakabili siya yung amain ko, yung boss ko, na 37 hektarya saka 15 hektarya. Nagretiro lang yun nung na-ambush. Construction, farming. Dinig sa Pilipinas, wala namang employment rate para sa lahat. Yung mga jobs na madadali, diba, kung ako professional ako, college graduate ako, apply ka, alam mo, pasukan. Kung hindi, yung mga pang-produce na kanila eh. Ako nga iniyong niya ako ng asawa kasi ala akong hanap buhay noon eh. Pag ito nag-click eh, baka magsisi siya. Baka sige. Joe. Bus. Watachi. Sumaba ata yung ating datamon. Good morning. Yes, good morning too. Ayan ang aming boss na babae. Ah, ano ba? Mukhang nag-video ka pa ya? Oo nga eh. Tamang dudes. Alright, well, diba? Malinis na yung paligid ng tanim ng ating mga kakosa. Pagdam ko kasi mundo eh, kulungan lang yan eh. Sa totoo lang. Ganito kadalasan ang ginagawang libangan ng mga retirado, mga kakosa. Mga retiradong pangulo, chief, president,
Deuteronomy ni. Tsaga-tsaga lang tayo kosa. Susunod, pakita ko naman sa inyo pag bumaani. Kasi yan, may mga bunga na. Ayun, mga na siya. Kapupruning lang nito mga kakosa. Bali pang 5 months and 2 weeks na yata. Lipuntia. Siling haba, siling Tagalog. Ito ang genus kakosa ng ating mga tanim. Kasi walang ginagawa mga kakosa. Wala naman mangyayari kung tutunga nga ka nang lalagpas pa sa 30 segundo sa upuan mga kakosa obligadong may gagawin. Hindi alam dating. Tagal din. Nangawit na. Nangawit na ako mga kakosa. Ako 45 anyos na mga kakosa. Tingnan nyo mga kakosa, mabilis pa rin yung aking kamay. Bawal sa mga ila ating munting pang-araw-araw na demokrasya. Yan ang Diyosa ng hapon. Multi-purpose yan. Asawa ng tropa ko doon sa balik tayo mamaya. Oo mga kosa, installment lang ako din balik ako, iwanan ko na yung malalakas na yan. Balikan ko na lang sila, hindi mamayang hapon, bukas. Nangangawit na. Ayun, meron na. Ha? Isa lang yan. Alright. Akin. Ako po, wala pa palang buhos. Tulog muna ako. Uwi ka na? Gora ka na, gogora ka. Matulog muna ako. Sa bahay. Patulog na kami. Sarap. Sama siyam na.
Di pa namin na-develop tong mga ibang lote din eh, mga kakosa eh. Yan ako sa dati. Yan kaming pagawa ng hollow blocks dyan. Nakakala rin ako dyan. Hollow blocks, buhat-buhat. Mga dating gamit namin sa construction. Ito naman dating tupahan yan. Sinubukan ko rin yan. Bali, di na ako halos lumalabas ng bahay. May pera palagi. Kaya aking mumunting race car na hindi na umaandar kasi mahirap ang pyesa. Pero kung jumakpat ka uli, andar yan. Ay, Diyos ko po. Yan ang buhay ng magsasakong. Buhay ng makikinto. Ayan ako sa meron akong outlet dyan. Isip pa nga ako ano pwede ibuga dyan eh. Pasok muna ako sa maghuhugas ako ng kamay. Ay Diyos ko, habang magsasaka ako sa napakahirap din mo. Din ang kulang-kulang 20 minutos ang aking duty. Balik ako mamaya. Ito pa mga to naka-aircon. Hala, anak, bukas lang yun. Full.